Ito na naman, for HL1 ang ating gagawin ngayon. Ang problema nito naman guys ay maingay yung makina. Ang hula ko dito guys ay 1 at saka 4. Ang ano ko rito, yung maingay dito. Ito 1 at saka 4 ang findings natin dito, maingay. So ito guys ay paparinig ko po sa inyo. Pa-start natin. Ayan. So yan yung maingay niya. Parang may tuko-tuko. Ganun ang andar niya guys. So pagdating dito, wala naman siyang blow by. Yan. So ibig sabihin, walang problema piston or liner. Pagdating dito, wala rin. Wala rin blow by. So ngayon, ang problema lang talaga natin ay yung maingay na yun. Yung tuko-tuko. Normal naman yung andar niya, hindi naman palyado. So yun ang susunod natin gagawin. Maganda naman, 1 click. Ito. Andar natin uli. Yun, 1 click naman siya, wala problema. Yun lang yung maingay, yung tok. Yun yung ating susunod na isusolve dito. Sakali. Ipatayin natin. At pagkatapos naman guys, ito naman, ito, baba transmission, gawa ng yung premier ay yung segunda tercera, hindi na pumapasok siya kaso hindi naikakambyo siya kaso hindi umuusad. Ibig sabihin, nasa loob ng transmission ng problema. Pwede rito yung ating synchronizer baka basag o napulpul na, hindi na siya kumakapit sa gear. Kumbaga pumapasok lang siya kaso dumodaplis. So yun ang inanaman natin ito. Fully check pa naman ang makina nito, bali baba naman yan. Yun ang ginagawa ng partner ko. Tapos ito naman ititirahin ko kasi tapos na yung ating puton. Yun guys, so ilalabas yun tapos ipapasok to. Yun, tapos na yan. So goods na yan, magagamit na bukas yan guys, yung ating tornado. So yun, update na lang. Pag ito guys ay ibinaba natin. Iangat ko muna sa cylinder head para ma-check up natin yung piston kung may kalog o yung ating piston pin bushing. Yun ang hula ko dito. So hanggang dito lang muna guys. Ito na guys yung update ng ating mga ginagawa. So ito na guys yung ating transmission lang for chip 1. So ito, naibaba na po. Ngayon ang problema dito, segunda, tercera yung wala. So ngayon okay naman yung ating synchronizer. Yan, ito po yung segunda tapos tercera. Ito wala problema po yung ating synchronizer, yung ating gear. Ito, so wala po siyang problema. Ito po ang naging problema niya. Kaya wala pong segunda, tercera. Pumapasok kaso hindi tumatakbo. So ito yung guys, yung kanyang, ito ang problema. Yung nandito na wala na dito guys kasi nabibilan na kinukuha pa sa auto supply, bali ginawang sample yun. So ito yun guys, nakaganyan. Ngayon natanggal po yung ano na yun, yung shafting nito, yung gaya nito, yung shafting na putol po dito sa loob, nahati siya. So ngayon pag kinakambyo ng tresera, pasok kasi hindi tumatakbo. So ayan, binibilan ng pyesa. Tapos ito naman ginawa dito ay wala tayong napansin dito sa taas. Yan yung ating full HL1, walang napansin dito. Ngayon ang pangalawa natin gagawin dyan, magbubukas tayo sa ilalim sa crankcase. Yan ang ano natin. Pagkatapos dito wala napansin dito, ayos naman yung gear, yung kanya wala naman nabali. So doon tayo sa ilalim sa crankcase naman tayo sunod. Ito na, magkakalaman na tayo dito. Ibaba na natin yung ating cylinder head. Dito tayo sa ating makina kung anong talagang nangyari. Yan yung tumutunog guys pag umaandar. Yan. Ayan o. Ayan o. Yan yung tumutunog guys pag naandar na siya. Ayan o. Lalong lalo na dito sa taas. Ayan o, yung 4. Kinakamay pa lang yan. Kamay pa lang yan guys. Paano pag umandar pa yan? Pag umandar pa yan, yun ang problema niyan. Mas malakas yung 4 kaysa sa 2. Yo, ito malakas. Pag umandar yan, plak. Yun yung narinig natin na tumutunog. So yun, piston ang problema niyan. So punta tayo sa 2 at saka 4. Kung ganun din. Ayan, ganun din So ibig sabihin yung piston maluwag or yung ating bushing, yun ang titingnan natin. Pero dito na lang ayan
Hmm. Oh. Lahat guys, may problema talaga yung piston. So yun ang ano natin, oh. Yun ang titingnan natin, yan ang gagawin natin. Yan natin yung mga piston na yan, dudukutin natin isa-isa para makita natin yung piston pin bushing, tapos yung ating piston, kung gaano kalaki yung clearance niya dito sa ating piston ay sa liner. So yung liner guys is okay naman. Ayan, wala namang ano, ayan, kayang-kaya sa liha yan. Yung galos na ganyan, wala yan, hindi ano sa kuko yan. Ayan, oh. So hindi sumasabit yung kuko ko, ibig sabihin bababaw yan. So pwede ba yan? Pwede yan. So punta tayo dito sa 4. Ayan, mayroon din scratch pero hindi ganun kalalim. Ayan, mababaw lang siya guys. Pag yan hindi kinakaya ng kuko, ibig sabihin malalim yan. Pero yan tumatagos, kayang-kaya yan. So yun, angat natin yung ating mga piston na 4. Yan natin malalaman yan. Okay? At yun guys, ang ginawa ko dyan ay pinugasan ko na yung ating mga pyesa o yung ating mga piston at saka yung ating connecting rod. Kasi yan guys, galing po sa machine shop yan. Yan ay pinahuning ko para mawala yung mga ano niya guys, mga alibaba. Kasi pinahuning ko yan, pinabawasan ko yung ating bushing dyan para swabe siya para sa ating piston pin. So yan, tapos tinanggal ko yung cap bearing na yan para nalilinis sa atin ng maayos yung ating cap bearing. Ang ginamit kong panghugas niya guys is yung kerosene. Kailangan malinis na malinis bago natin salpak sa ating piston o bago natin i-assemble. At yun guys, fast forward po tayo. Yan, ang gagawin ko na dyan ay nalinis ko na lahat ng piston ring, yung ating piston pin, yung ating piston. Ang gagawin ko na dyan guys is assemble na natin yung ating piston sa ating connecting rod. Yan. Kailangan malinis na malinis yung ating mga parts. Yan, yung bearing, pinunasan ko na rin yan. Kailangan tuyo pagdating sa bearing sa ating connecting rod. Kailangan tuyo. Tapos malinis. Yan, binalik ko na yung ating Conrad bearing. Tapos siyempre yung Conrad cap or connecting rod cap, nilinis ko na rin. Yan, kailangan masilan tayo sa pagdating sa loob ng ating makina. Kailangan malinis. Kaya yan guys, yung cap bearing na yan, kailangan pwede magkapalit-palit yan sa ibang connecting rod. Kasi may kanya-kanya ng setting yan pagdating doon sa ating sigunyal. At yan guys, ang kasunod ko ay sunod dito na nasa yung ating mga piston. At ang kasunod dyan guys, is kinuha ko na yung ating langis. Yan, may langis tayo dyan para mabasa natin yung ating mga piston at tapos sa ating mga piston pin. Yan, kailangan basang-basa yan guys para pag pinasok sa ating para pag nilagay natin yung ating piston pin, madulas siya. O para pag umandar o pag redondo ng makina is meron na siyang nakaabang na langis. At yan guys, yung tinuturo ko dyan yung ating arrow. Yan yung ating connecting rod. May arrow po yan. Tapos yung ating piston, may arrow din yan. Ayan guys, yung arrow na yan, itong arrow na ito guys, sa piston at saka yung sa connecting rod, is nasa harap yan guys. Ito, tapos ito nasa harap din. Ang pagkakabit ng piston or piston sa connecting rod or connecting rod sa piston. Tapos ipapasok na natin guys yung ating piston pin. So ito na yun. Ito guys, pinagawa ko po itong bushing. Bale, pinahuning. Kasi bago mga bushing lahat yan. Kasi ito po guys yung dahilan kung bakit lumalagatok o may tinatawag na knocking sounds. Dahil po dito sa ating piston pin. Tapos lahat yan pinalitan natin na 4. Tapos dalawang second hand na piston. So yan ang pinalitan natin, dalawang piston second hand. Pero original po ito guys.
na surplus Japan to mga ganitong piston. Dalawang piston tapos piston pin bushing. At yan ang susunod dyan guys ay kakabit ko na yung ating piston pin. Ayan, kailangan nakatama yung ating posisyon ng ating piston pin tapos sa ating piston. Yan, kailangan alaga talaga sa langis guys pag ganyan nagkakabit ng ating piston pin bushing. Kaya kailangan hindi pupupukpukin yan, kailangan smooth lang. Kailangan kamay lang ipang tutulak, hindi pwedeng maganit yan. Kaya kailangan yung connecting rod natin guys is gumagalaw. Hindi pwedeng naka-stack yan. Kailangan hindi rin masikip sa ating piston pin bushing yung ating connecting rod. At yan guys, nilagay ko na po yung ating lock ng ating piston pin. Kailangan siguraduhin po natin na nakalock siya ng maayos o nakakabit ng maayos. Kaya ginalaw-galaw ko yan guys, yung sinasabi ko po na kailangan hindi po stack up yan. Yan. Kailangan gumalumalaro po talaga yan. Yun. At saka kailangan chinichik ko rin yan guys kung may clearance pa yung ating piston pin bushing. So yun, wala naman siyang clearance at ang kasunod ko dyan ay yung ating susunod na piston. Kakabit na rin natin. Yan. At yan, fast forward tayo guys para mabilis yung ating ginagawa dito. At kung anong ginawa ko nung umpisa is ganun din naman sa ibang piston yan. Para-paras lang naman. Yan, tinuturo ko pa rin yung tamang pwesto ng ating piston pin, piston sa ating connecting rod. Yan. So, fast forward tayo. Para mabilis. Yan, ginagalaw-galaw ko pa rin. Ay, tama. Yan, kinatok ko pa yan kung may clearance. So, wala talaga. Join pa yan At yan guys, natapos na po tayo magkabit na ating mga connecting rod. Sa ating connecting rod, sa ating piston. Ayan, kompleto na po yan guys. Yan. Yan na yung ating mga piston. Naka-assemble na yan. At ang next step natin ay yung ating piston ay ipapasok natin sa ating liner. Ayun ang kasunod natin. Ayan, nilagyan ko ulit ng langis yan. Pati yung sa ating piston ring. At syempre sinisiting ko na rin yan kung saan dapat nakatapat ng ating piston ring. At yan, yung tinuturo ko dyan ay yung ating arrow. Lagi paharap o paharap ng ating radiator. At syempre, lalagyan din natin ng langis yan, yung ating connecting rod bearing. At yan, nilagyan ko rin ng screw para hindi bumagsak yung ating piston. Kaya mayroon, may screw. At kasunod natin ay yung ating piston ring compressor. Yan. Papasok na natin dyan sa piston. Yan. At pagkatapos yan guys, higpitan ko yan para mag-grip siya ng gusto yung ating piston ring. Tapos pupukuin ko yan bawat gilid ng piston ring compressor para lapat siya lahat. And then hugutin ko na yung screw na yan para pumasok na yung ating piston pababa. And then bubugbugin ko na yan yung ating piston. Kailangan guys, pag ganyan magpapasok tayo ng piston ay smooth lang, hindi masyadong matigas, so hindi persado para walang mabali. Pagka matigas guys, huwag niyo pong ituloy kasi may possible na yung ating piston ring ay hindi tumama sa ating liner o umiipit. At yan guys, pumasok na po yung ating uno na piston. At susunod natin yung ating number 4 na piston. At parehas lang na na pamamaraan, naglalagay pa rin ng langis labas loob ng ating piston, tapos sa ating connecting rod bearing. Yan, basang basa pa rin, kailangan
At siyempre, setting ng piston ring, ganun din. Ang sa akin yan guys, pag ako nagsisitting ng piston ring, ay ano lang, talikuran. Matalikod lang ginagawa ko dyan. Yan. Kung nasaan yung pinakang putol niya, doon ko sa kabila ilalagay, yung kabila sa kabila naman. Yung putol niya. Yan ang setting ko niyan. At syempre, ipapasok na natin sa ating, yan yung araw na naman, tinuro ko na naman yan. Araw, yun. Paharap ng radiator lagi, piston. At ipapasok na naman natin yan sa ating liner and then lalagyan natin uli ng screw para hindi siya bumagsak o bumaba. Para paglagay ng ring compressor ay hanggang dyan lang siya sa may screw na yan. Ganon din yan sa 1, 2, 3. Pare-pares lang yan ang setup yan o diskarte ko. Kung ano sa umpisa sa uno, ganon din sa 2, 3, 4 yan. Para isa-isa lang yan, para pares lang yan. Paulit-ulit lang yan guys, yung ganang procedure. Yan, inigpitan ko na naman para umipit siya ng gusto. At pinukbok, syempre. Hindi tatanggalin yung screw. Tapos pukbok. Hindi bugbog sa piston. Higpit mo na. Kung mayroon pang ihigpit o wala na. Yan, tapos bugbog na naman. Yun. At yun, naipasok na naman natin yung ating number 4 na piston. Baka ko lang pa sa baba yan guys. Yun. Tapos na tayo sa number 4. Tapos na tayo na 1 and 4. Ang susunod natin dyan guys is kukunin ko dyan guys yung ating piston na number 2 and 3. Piston. Yung pagkabit ko guys ng connecting rod bearing or connecting rod cap bearing, mamaya ko na yan, sinasabay-sabay ko na lang yan paghigpit sa baba. Pagkatapos ko sa taas, sa baba naman ako guys, para isa-isa na lang. At yan, lalagyan ulit ng langis yung bawat loob at labas ng ating piston. Paulit-ulit lang guys, kung anong pinag-umpisan ng uno, ganun din sa 2, 3, 4 yan. Yan, setting na naman. Ganun lang yung guys, yung diskarte ko. Kailangan maayos ang pagkaka-setting ng ating piston ring para hindi siya kagad mag-blow-by. Kasi pag magtapat-tapat kagad yan, blow-by kagad, hindi tatagal yung ating makina. Pag magtapat-tapat yung ng putol ng piston ring. At yan, lalagyan na naman ulit natin ng ating yung piston ring compressor. Pasok na naman ang ating ring compressor, yung ating piston. Ulit-ulit lang yan guys yung ginagawa natin ng dinigpit. Yan. Tapos pukpuk na naman sa gilid. Dahan-dahan lang yung pukpuk guys, yung katamtaman lang. Tapos bubugbugin na naman natin yung ating piston dyan. O ba? So yun lang guys yung ating ginagawa dito. Ganun lang ako maggawa ng or magpasok ng piston sa ating block o sa ating mga liner. So yun lang guys, hanggang dito lang yung aking video. Maraming salamat po sa panonood ng aking mga video, ng aking mga in-upload o ng aking mga binablog. Maraming salamat po sa inyo na wala pong sawang pagsuporta sa akin sa panonood yun ng mga video ko. At ang next na video ko dito guys is kung paano natin to papanda rin. Sana masolve natin yung problema natin dito na lagapak yung andar niya pero walang blow by at walang usok.
So yun lang guys, hanggang dito yung aking video. Maraming salamat po ulit sa panonood nyo sa aking mga video. God bless po sa inyong lahat.